Ayan guys, so magbibigay lang ako ng update regarding our Buzzer Sports app KYC verification tutorial, okay? So na-upload ko tong video na to recently, last February 8. And ito yung Buzzer account natin. And ito yung actual date and time ng recording natin today. So after 3 days, naka-receive na tayo ng results sa ating Buzzer app KYC or Know Your Customer verification process. And makikita nyo dito, rejected siya, okay? So, madali lang naman yung solution dito. Nung ni-revisit ko yung KYC process na ginawa ko, nagkamali ako ng input ng first name and last name. Dapat yung mismong pangalan ko talaga yung ilalagay, which is dapat magmamatch ito doon sa ID na sinubmit natin for KYC. Okay? So yun yung reason kaya na reject yung application natin for KYC or Know Your Customer Verification kasi yung nailagay kong pangalan, kung panoorin nyo uli yung previous video natin, ang nailagay ko instead yung legal first name and legal last name ko, ang nailagay ko yung Bayanihan. First name yung Bayanihan and then yung last name Sports, which is mali, okay? Nag-isip ako dito kasi ang plano ko dito sa account ko ngayon, gusto ko siyang i-terminate or i-delete and gagawa tayo ng bagong account, okay? Kasi mas kabisado ko na yung pasikot-sikot ngayon and itong unang account na nagawa natin sa Buzzer, medyo may mga errors ako dito and makikita nyo dito sa notification marami tayong mga clip na inassess nila or na-identify na may violation. Itong mga videos na to, ito yung mga basketball team pa rin siya, pero yung videos ginamitan ng AI or artificial intelligence para ma-generate yung photos or videos. So tip yan guys, kung mag-upload kayo dito sa Buzzer Sports app, dapat umiwas kayo sa mga AI-generated content as much as possible. Gusto nila quality sports content talaga. Okay? Yung pangalawa kasi yung yung wallet address na nilagay ko Ethereum. Dapat pala, kasi either Ethereum wallet address or Tron wallet address yung gagamitin. Pwede nyo yan panoorin dito sa previous video natin. Kasi kapag ka-Ethereum pala yung ginamit ko, malaki ang transaction fee doon. Kung halimbawa sa MetaMask wallet address yung gagamitin ko, parang doon pa lang logi na ako. Hindi naman ganun kalaki yan kagad yung sasahurin dito if kung sakasakali. So dapat pala, naisip ko na kagad na Tron wallet address na lang yung ginamit ko instead na Ethereum wallet address. Native Ethereum pa yung hinihingi. So ang laki ng transaction fee nun. Buti sana kung Ethereum pero base network. Native Ethereum network yung hinihingi eh. Ang laki ng fee nun. Hindi kagaya nung other Ethereum na layer 2, kagaya ng base network and others na mura lang ang transaction fee na halos pantay lang sa BNB. Now, disclaimer statement para sa ating crypto bayanihan Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute a financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. And all the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Okay, maraming salamat.